Ayun mga guys, magpapalit ako ngayon ng bearing ng sa harapan ng aking motor. So ito guys, oh, tingnan natin kung kita. Ayun, oh, malaki. So yan, baklasin ko muna. 14 mm. Sa puntong ito mga guys, ito na, tinatanggal ko na yung gulong. So yan, bali nahirapan na ako guys dito magtanggal, gawa ng umiipit na yung brake caliper sa aking rotor disc. So manipis na kasi guys yung yung brake pad. So nahirapan ako. So ayan guys, bali sinusubukan kong tanggalin ng luma kong flat screw kasi yan yung ginagamit ko. So nahirapan na ako guys, hindi ko siya ng maayos, hindi siya kumakapit eh. Persahin na lang yan. Wala tayong puller guys, kaya mano-mano to, dahan-dahan lang sa pagpukpok, gawa ng baka mabasag naman yung mugs natin. Ganyan lang guys, lang smooth lang. Ayun, sa wakas guys, natanggal din yung bearing. So maluwag na, umuuga na. So kinakalawang na din. Yan. So tanggalin na natin yung sa kabila naman. Pukpukin lang. Okay. Yan guys, tanggal ko na rin. Pares na rin na sira. Kabilaan na. Bali, dalawa na ng papalitan natin. So linisin mo na. 6300. Ayun guys, pagkatapos kong punasan nung paglalagyan ng bearing, at lalagyan ko rin siya ng langis, konting-konti lang na langis guys, tapos pati yung bearing din para smooth ang pagkalagay mamaya, is hindi ganun katigas. Yan, bali pagpupukpok niyan guys is ginagawa ko pa-cross, paunti-unti lang guys para pumasok. Pagkapasok nun, naano ko na ng screw para lumubog yung bearing. So may hangganan naman yan guys, kaya hindi naman sosobra yung bearing. So ayan yung goma, parang oil seal or what ang tawag yan, basta goma na siya guys. So yeah. So next guys is ilagay na natin yung spacer, kasi may spacer sa gitna. So wag niyong kalimutan yan guys. At pag nakalimutan nyo na guys ay siya, tatanggal na naman kayo ng bearing. So hassle yon. Yun, kakabit na natin ulit yung kabilang bearing naman. Iyan muna, tina-align ko. So ayun na guys, dapat nakalubog din yung dyan, bearing. At sa part naman yan guys, sinisilip ko yung spacer kung maluwag, kung
gumagalaw sa loob kasi minsan guys di yung tumatapat sa butas. So kailangan hindi masyadong mahigpit, hindi naman masyadong maluwag. So tinatry ko siyang iurong uli yung bearing. So ayan. Yun, tine-check ko lang din siya. Ganun guys ka simple. So ingatan lang na pag pinupukpok natin ito, dito tayo patama. Gilid mo sa gitna, tatamaan mo yung bola ng bearing, yung ball bearing sa loob. So ganun dito. So open na yan, kakapit na natin. At ito din guys, yung ehe niya guys is nilagyan ko rin ng langis kasi pagkakatagalan kinakalawang din siya guys, kaya mahirap na siya kumbaga pag binaklas mo mahirap siyang tanggalin, hugutin. So nilagyan ko rin ng konting langis lang din para smooth lang pagka inilagay mamaya o pag ikinabit. So dyan guys, hindi ako na-satisfied dun sa kaninang nilagay kong spacer. So gumagalaw pa rin siya. So ang gagawin ko dito guys is sasalpa ko tong ehe yung para tumapat. Saka ko ngayon siya pupukpukin ng dahan-dahan ng din. Sinusubukan ko to kaso hindi kakasya. Yun uling touch ko na pamukpok. Yun yung mga ginagamit ko. Konti-konti lang guys. Tansyahin nyo lang niya dumikit lang dun sa spacer. Na tipong hindi malalaglag yung spacer pagka hinangat mo yung gulong. So ayan na. Okay na yan guys. So kakabit ko na yan. Yun mga guys, maraming salamat sa panonood ng aking video. So guys, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking YouTube channel guys, mag-subscribe na. Motorfix 101 by Jim Lee. Tapos click mo yung notification bell para updated kayo guys sa aking mga susunod na video. Maraming salamat guys.